Apektado ng halos magdadalawang linggo na pong buhos ng ulan ang ilang bayan po ng lalawigan ng Batangas. Kaya naman apektado ho ang kanilang kabuhayan. Mabilis naman ang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga apektadong residente. Report ni Erlo Bringas. Matinding pag-ulan na dala ng habagat ang nakaapekto sa ilang lugar sa Batangas. Ilang araw na walang tigil ang ulan kaya nakaranas ng pagbaha at pagtaas ng tubig ang ilang komunidad. Para sa mga residente, hindi madali ang ganitong sitwasyon. Bukod sa pangamba sa kanilang kaligtasan, naapektuhan din ang kanilang mga tahanan at pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga residenteng nakaranas ng hirap dahil sa masamang panahon ay si Aling Corazon Magpantay. Bahay ay medyo po mahina na po siya, kaya kailangan po namin na kami po ay magawan po namin ng paraan para kami po ay makatawid sa araw-araw ng aming buhay. Hindi na rin bago para sa mga residente ang pagdaan ng malalakas na bagyo, pero sa bawat pag-ulan kasama pa rin ang pangamba, lalo na kapag nanganganib ang kanilang mga tahanan. Ilang beses na rin siyang nakaranas ng pinsala dahil sa masamang panahon. Naalisan nga po kami ng bubong ng bahay dahil po sa sama ng panahon, malakas na bagyo. Maging yung pong pagputok ng bulkan, nakakarating na abot din po kami dito. Yun po ang mga naging karanasan ko po dito. Sa kabila ng mga ganitong pagsubok, patuloy pa rin ang buhay ng mga residente. Isa sa kanila si Chona na matagal na raw naninirahan sa lugar at nakaranas na rin ng pagbaha. Yun nga po, di ilang araw nga pong walang tigil ang ulan dito sa amin. Yun, medyo tumas po ang tubig dun sa amin. Pero mabilis naman po siyang humupa. Pero naranasan pa rin po namin yung, syempre, yung naging dumi, putik na nadala ng baha sa bahay namin. Para kay Chona, sanay na siya sa malakas na ulan at bagyo pero hindi pa rin maiwasan ang pangamba sa tuwing sumasama ang panahon. Opo, nasanay na din po kami kasi syempre ang Batangas po ay laging dinadaanan ng bagyo. Nasanay na din po kami na malakas ang ulan, malakas ang hangin. May naranasan din po namin nabagsakan ng puno ng nyog ang bahay namin. Pero para po, lakas lang po ng loob ang aming pinangahawakan. Sa ganitong mga pagsubok, malaking hamon para sa mga pamilya ang makaraos sa araw-araw, lalo na kapag naapektuhan ang kanilang tahanan at pangangailangan. Dahil sa epekto ng habagat, hindi lamang mga tahanan ang naapektuhan kundi pati na rin ang hanap buhay ng mga pamilya. Kaya agarang naglingap ang Iglesia ni Cristo sa mga apektado ng habagat sa bayan ng Cuenca maging sa Balete sa Batangas. Ayon kay Iglesia ni Cristo District Supervising Minister ng Batangas na si kapatid na Pedro Castillo, napapanahon ang paghahatid ng tulong sa mga residenteng nakararanas ng ganitong kagipitan. Ang mga kapatid, maging ang mga kababayan dito sa Batangas ay talaga nakaranas ng mga pagbaha at sa ilang mga araw o isang linggo halos ay dumanas sila nung nagigipit sila dahil mayroong mga hindi makadako sa mga hanap buhay tulad ng hanap buhay pangingisda. Kung kaya't ang ganitong gawain na itinataguyod nating pagtulong ay napapanahon at kailangan. Higit pa sa pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan, ang lingap ay para rin maiparamdam sa mga pamilyang nakararanas ng kalamidad na may mga taong handa silang tulungan. Ang pagtulong sa mga kapwang nangangailangan ay mahalagang bahagi ng paglilingkod sa kapwa. Ito ay pag-alisunod o pagtupad dun sa doktrina o utos ng Diyos na ibigin natin ang ating kapwa. Lalo na yung mga nasusuong sa mga kalamidad at kagipitan. Na ito ay aral ng Diyos na sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalatan ay tinutupad ng Iglesia mula noon at hanggang ngayon. Erlo Bringas, para sa mata ng Agila, matatag, tapang, matapat.